So do not invest in stock market, sa cryptocurrency, exchange-traded funds or mutual funds. So wag na wag kayo mag-i-invest dito. So disclaimer lang before we start, ito mga i-share ko sa inyo ay sarili kong opinion, experience ko, and knowledge na nag-gain ko through the years of investing dito sa mga products na ito. Before you put your money in any investment, pag-aralin nyo muna yung investment na papasukin nyo kasi in the end, pera nyo yan, so pwede itong mawala. Kung magkamali kayo o hindi nyo pinag-aralan, yung papasukin yung investment. So a little bit of history, no, nung 2020, alam naman natin, nagkaroon ng COVID-19 pandemic. So maraming businesses worldwide ang naapektuhan nito. Biglang nagsarado, bumagsak. Siyempre, nagkaroon ng economic downturn, maraming bansa, bumagsak ang ekonomiya. So, ganoon din ang nangyari doon sa stock market, apektuhan yung stock market, mutual funds, kasi related naman to sa economy ng isang bansa, di ba? So, kung bagsak ang economy, bagsak din ang stock market. So, bagsak din ang cryptocurrency. So, to give you an example, yung Bitcoin, Bitcoin is a cryptocurrency, no? Noong 2019 kasagsagan, nasa 70,000 yata ang value ng isang Bitcoin. So, noong 2020, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng lockdown, so guess what? Magkano na lang yung 1 Bitcoin? 12,000. So, biruin mo, 88% drop dun sa value ng Bitcoin. Marami magre-react dito sa sabi ko, no? So, sasabihin nila, may tinatawag naman talagang correction sa stock market. So, totoo yun. May stock market correction. But the thing is, kahit pa sinong guru o financial expert, hindi lang mapipredict kung kailan mangyayari yung correction. Ako, personally, nag-invest ako, bumili ako ng Bitcoin back in 2019. No? I think nabili ko yata 60,000. Ang 1 Bitcoin is 60,000. Hindi ako bumili ng, like 1 Bitcoin kasi pwede ka namang bumili ng kung magkano lang yung kaya mong i-invest, di ba? So, but the value of Bitcoin, that nung binili ko ay nasa 60 o 65,000. Biruin mo, ngayon, December 2023, ang value ng isang Bitcoin ngayon is 44,000. So, ano yung ginagawa ko ngayon? So, hino-hold ko lang yung Bitcoin investment ko. So, hinihintay ko lang na tumaas yung presyo niya, na maabot niya yung value na binili ko. Papaabutin ko ng medyo mataas pa din, no, para mabawi ko yung aking investment. But it's been like 3 or 4 years, no, na naghihintay ako doon yung opportunity cost. Na sana yung pera nilagay ko doon sa investment na yun, nagamit ko sa iba. Pero hindi ko magawa dahil naipit doon sa investment ko na yun. Kaya marami nagsasabi, kaya naman pala, iyak ka pala umiiyak ka, kaya ka pala umiiyak dahil doon, kaya ka pala nag-complain dahil doon. Yes, I'm complaining, pero of course, learning yon sa akin, no? It's a learning experience. Kaya nga, i-share ko sa inyo. Lalo pa ngayon, no, maraming gusto mag-invest kasi Christmas, mayroong nagkaroon ng bonus, gusto nilang mag-invest yung pera nila. So marami kayong mapapanood dyan sa YouTube, sa Facebook, o kung saan man social media platform na invest your money wisely, ipasok nyo sa stocks, sa mutual funds, sa mga ganyan. So, be wary about that kasi it's either nagbebenta sila ng course o meron silang komisyon doon sa binibenta nilang product. So, be wary about it. No? So, pag-isipan nyo mabuti, pag-isipan nyo 2 beses, 3 beses, at sinabi ko sa inyo na pera nyo yan, so kailangan yung pinaghirapan nyo. So, kailangan yung pag-aralan mabuti yung papasukin yung investment. So, ako, personally, so wala akong magawa. No? Wala akong magawa kundi maghintay. So, hinod ko lang siya. So, hindi lang cryptocurrency yung in-investan ko. Meron din akong investment sa stock market. Hindi lang sa Philippine stock market, kundi sa international stock market, yung katulad ng Facebook stock, Amazon stock, mga ganyan. So, may mga investment din ako sa ganyan. So, all I can do now is to wait. Wait for the value to go up.
I would like to stress dito sa mga investment nito, i-stress ko lang, no, yung term na control. So, pagka pumasok ka dito sa mga investment nito, nilagay mo yung pera mo, so wala kang tinatawag na control. Kasi biruin mo, ang kaya ko lang gawin sa ngayon ay maghintay. So, hindi yun control. Wala akong control. Naghihintay lang ako. So, yun ang masaklap dun sa karamihan, hindi lang sa akin. No? Karamihan, napakadaming tao ang nangyari din ito sa kanila. So, all we can do is to wait for the value to go up para mabawi namin yung investment namin. So, what's my point? My point is, if you want to invest in something, dapat isipin nyo muna na meron kayong control doon sa investment na papasukin nyo. Kung ano bang pera meron kayo sa ngayon. So, you might want to start in a small business. Kasi yun ang, personally, yun ang ginawa ko, no? Nag-import ako ng calf patch. Alam niyo ba yung calf patch? Yung calf patch, yun sa mga bata. Yung mga bata, yung ano ba, mga baby. Alam niyo mga baby, mahirap pa inumin ng gamot. So, imbis na painumin sila ng gamot, lalagyan na nila yung tinatawag na patch sa dibdib para yung ubo nila ay matanggal. So, ilalagay na overnight, tapos matatanggal na yung ubo. So, effective ito, no? So, hindi ko naman ina-advertise, so sinasabi ko lang. So, ito yung pinili kong negosyo. So, bumili ako sa through Alibaba, nag-import ako through China kasi madali na lang gawin ito. So, but this video is not about that, no? So, my point is, imbis na ipasok ko dun sa, stock market, ipasok ko sa mutual funds o kung saan mga investment. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung negosyo, tapos gumawa ko ng calculation, ng computation, pinag-aralan ko yung negosyo. And then yung calf patch, tinignan ko kung magkano ba kikitain ko, so ganito. So, nag-order ako 200 muna. So, maliit na, test muna ako. Sinubukan ko muna. So, as of now, nakabenta naman ako. 200 yung in-import ko galing China. Tsaka meron pa rin ako ibang in-import ko doon. Kasama noong calf patch. So, as of now, ang nabebenta ko na 60 pieces. May nabawi na akong konti doon sa in-invest ko. So, imagine kung in-invest ko ito sa stock market o sa cryptocurrency. So, hindi ko alam kung yung investment ko ba ay aakyat o tataas. Diba? So, hindi ko alam. So, with this kind of business, meron akong control. So, pwede ko rin magamit yung product and then pwede kong gamitin sa anak ko kasi meron naman ako 3-year-old son. So, my point is, kung gusto mong may control ka, start your own business. So, hindi ko naman sinasabi na mag-import din kayo sa China. Mag-start kayo ng negosyo. Alam ba, bili kayo ng produkto sa Divisoria. Diba? O mag-start kayo ng kung ano man ang negosyo na kaya niyong gawin. Halimbawa, service business. Halimbawa, magaling kayong gumawa ng website o magaling kayong gumawa ng apps. So, mga ganyan. No? So, invest on that. O kaya, magaling kayo marunong kayong magluto, pagkain. So, i-invest nyo lang sa mga small businesses. Imbes na ilagay nyo yung pera ninyo sa stock market, sa cryptocurrency, o sa mutual funds or whatever, crowdfunding. Kasi there's no such thing as a passive income. Kasi sasabi nila, yun ang tagline, yun ang title ng pag-i-invest sa mga products na ito. Passive income, di ba? So, yes, passive nga siya. Pagka nalugi, maghihintay ka na napakatagal. No? Hindi mo alam kung kailan aakit ulit ang value nito. Pagka nagkaroon ng mga tinatawag na economic downturn na kagaya na nangyari, yung sa COVID. No? So, hindi natin alam kung kailan ulit aakyat yung presyo niya. But if you start your own business, meron kang control. Why not start your own small business? Magsimula muna kayo ng maliit and then later on, pagka pinagbutihan nyo, pinag-aralan nyo mabuti, later on, ang mangyayari, lalaki ang negosyo nito. And then, dun sa business nyo, meron kayong tinatawag na control. Because you can control your business dahil sa inyong negosyo.